Hello Leo, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Okay? Thank you. So, first card ni Leo, we have manifesting and doing. Ayan. So, this is good. This is good, Leo. Kasi whatever it is that you are manifesting in your life, ano man itong gusto mong makita sa inyong 3D reality, seems like ginagawan mo na ng paraan yan or gagawaan mo ng paraan. No? As in, maybe you are going to take action, diba? Kung ano yung mga kakailanganin mong gawin, maaring yan ay aanuhin mo na. Yan ay gagawin mo na unti-unti, diba? Para na yun nga talaga ang mag-manifest. So, we also have balance. You may need to balance your life. Maaaring kailangan mo dito ng siguro kailangan mong pag-isipan. No? Kailangan mong magnilay-nilay at magmuni-muni sa kung ano yung mga bagay na kailangang ayusin, ano yung mga bagay na kailangang ibalik mo sa balanse. 'Di ba? Kaya maaaring kailangan mo din dito na mag-ano ka, mag-take time ka, 'di ba? To listen to your soul, listen to yourself, 'di ba? Para makita mo, ma-assess mo, ma-re-evaluate mo kung ano yung mga nangyayari talaga sa buhay ninyo. 'Di ba? Para na maayos mo kung ano ang mga dapat na ayusin, 'di ba? So, because you need to really, 'di ba, balance your life. So, kasi kapag may mga imbalances, kung hahayaan natin na magtuloy-tuloy ang mga imbalances, magki-create yan ng mas malaking problema, no? Magki-create yan ng mas malaking diferensya sa iba't ibang parte ng buhay. So, we have your past supports your future. That's very true. Lalo-lalo na kung yung mga lessons that you have learned in the past, i-apply mo yan sa buhay mo. Lalo-lalo na kung alam mong i-manage ng maayos kung ano yung mga emotional ano ninyo, mga emotional baggages ninyo na from the past, 'di ba? Kung mama-manage mo ng maayos 'yon, so mas magiging maganda, 'di ba? Ang journey mo, 'di ba? At yun nga, kailangan din na kailangan na yung mga life lessons that you have learned in the past, yung wisdom mo, i-apply mo talaga sa buhay mo sa ngayon. Kasi kung ano man ngayon, kung ano yung magiging future mo, 'di ba? Magbabase yan sa kung papaano mo ninanavigate ang buhay mo sa present time. Kaya yun. So, what else? We have choose who you are becoming. Ayan. So, make a decision. 'Di ba? Make a decision. Sino nga ba ang gusto mong maging ikaw? 'Di ba? Anong gusto mong maging anong gusto mong mangyari, 'di ba, sa sarili mo in the near future at a certain period of time. So ngayon pa lang pagdesisyonan mo na kasi para alam mo kung ano ang gagawin mo. 'Di ba? Katulad ng kunyari, anong gusto mong bunga, 'di ba, na anihin. Let's say for example, gusto mong umani ka ng mangga, 'di ba? Kasi anong gagawin mo, 'di ba? Ang itatanim mo dapat buto rin ng mangga, 'di ba? So parang ganun din ito. So in order for you to figure out what are the things that you need to focus on, what are the things that you need to do, kailangan alam mo muna kung ano yung outcome na gusto mo, 'di ba? Ano yung resulta na gusto mo, 'di ba? Para malaman mo kung papaano mo 'yun gagawin na makarating ka doon sa ganitong resulta, ma-figure out mo kung ano yung mga steps na gagawin mo. So, parang gano'n din 'yun, 'no? Gano'n din ito. So, you need to figure out, 'di ba, what you really want para alam mo kung anong sisimulan mo, papaano mo sisimulan. So, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join sa membership. Okay? So, we have transformation. So, merong pagbabago. Okay? There are some changes that are coming your way. At feeling ko dito yung pagbabagong ito will start on a personal level. Feeling ko ang pagbabagong ito will start on sa sarili mo.
Maybe meron ditong pagbabago ng perspective, mayroon ditong pagbabago ng ugali, meron ditong pagbabago ng um, meron dito pagbabago ng pagbabago ng pag-uugali, pagbabago ng um, pagtingin sa buhay, at marami pang iba, no? So, what else? We have cracker, positive energy surrounds you, love, joy, and good fortune await. That's very true. Alam mo kung bakit? 'Di ba? When you are surrounded with positivity, eventually, ikaw din mismo, mahahawa ka at you will also be able to project positivity. 'Di ba? Kung ang iniisip mo ay talagang ikakabuti mo, 'di ba? Yung tawag dito, yung mga maa-attract mong mga pangyayari sa buhay mo ay talagang makakasuporta din doon sa pagiging mabuti ng inyong sitwasyon, yung gano'n. And when you are also thinking just good things, kung iniisip mo lang ang mga magagandang bagay, kung ano lang yung positibo, makakabuti sa'yo, makakabuti din sa ibang tao. Alam mo, and you are also projecting love, you are choosing love, sigurado, no, na lahat ng pwedeng magagandang bagay na pwedeng mangyari sa'yo ay pwedeng dumating at pwedeng mangyari. Kasi love is also very positive energy. No? And when you are projecting love, when you are showing love, no, sa sarili mo at sa ibang tao, ang dadating na oportunidad, no, at kung ano-ano pang mga bagay, no, na pwedeng dumating sa buhay mo ay puro din maganda at mabuti kasi naka-align din yun sa kung anong klaseng energy ang meron ka. And when you are projecting positive energy katulad ng love, 'di ba? So lahat ng pwedeng positibong mangyayari, yan ang dadating din sa iyo. Kaya dadating din dito yung kasiyahan, siswertehin ka, kasi kung negative ang pino-project mo, wag kang aasa na merong swerteng dadating, hindi ba? Kasi hindi sila magka-align. Yung negative, hindi siya aligned sa positive, 'di ba? Kaya negative will attract negative. Positive will attract positive. Ganun ang law of attraction. And law of attraction is always at play sa buhay ng tao. Kaya kung gusto mo talaga na siswertehin ka, gusto mo na magiging masaya ka, gusto mong maging asensado ka, kailangan mong i-align yung mga energies mo doon sa mga bagay na yan, sa energies ng mga yan. Kasi para na yun ang kumbaga nakalinya siya, 'di ba? Nakalinya, at kung pare-parehas ang kind of energy, ang vibration niyan. So, yun ang mga kaparehas niyang vibration, yun ang mahahatak mo. Pero kung negatibo ang lagi mong iniisip, negatibo kunyari nararamdaman mo, mga sinasabi mo, hindi mga magagandang bagay, 'di ba? Sigurado, no, nakatulad din 'yan ang mga maa-attract mo sa buhay. Kaya importante na lagi tayong nag-iisip, nagsasalita, at ang mga nararamdaman natin ay dapat positibo lang para all good things, 'di ba? And all positive things and situations and circumstances ang dadating. Alright? So, what else? We have the fool. Have the courage to embrace change. Take risk and be adventurous. So, siguro ang iba sa inyo ngayon, merong new beginning na papasukin. Meron ditong bagong oportunidad na dadating. And ang oportunidad na to might require you to be adventurous. That might require you to uh, uh, to take risk, 'di ba? So, maaring totally new ito sa iyo. Maaring hindi ito yung talagang dati ninyong mga ginagawa, 'di ba? Maaaring hindi ito yung mga nakasanayan ninyo. Pero susubukan ninyo ito sa ngayon. You are definitely going to try, 'di ba? Na anuhin ito, na subukan ito. Kasi maaari may isip mo din, it's about time for you also to grow, to expand, to thrive, hindi ba? Kaya kahit alam mong hindi itong linyada mo, susubo ka. Kasi kung hindi ka magte-take risk, kung hindi ka susugal, hindi mo rin masusubukan kung ano ang kaya mong gawin.
'Di ba? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.